So mga tol, matapos pong manalo si Terence Crawford kay Canelo Alvarez nitong nagdaang linggo, kung saan naagaw po lahat ni Crawford ang mga titulo ni Canelo Alvarez at maging isang ganap na undisputed super middleweight world champion, maluwag na tinanggap ni Canelo Alvarez yung pagkatalo niya. Sinubukan daw niya ang best niya sa laban nila ni Crawford, pero hindi daw niya ma-figure out ang estilo ni Crawford, at mariinding sinabi ni Canelo mga tol na mas magaling pa nga daw itong si Terence Crawford kaysa kay Floyd Mayweather Jr. na unang tumalo sa kanya, kaya deserve umano ni Crawford mga tol ang lahat ng credit. Speaking of Floyd Mayweather Jr., pumusta pala itong si Mayweather kay Terence Crawford ng $50,000 at nanalo siya ng $124,000. Alam na alam nga po ni Mayweather na tatalunin ni Crawford si Canelo. Matatandaan na bago lumaban si Crawford kay Canelo, pinasyalan pa ni Mayweather si Crawford sa kampo nito, at malamang binigyan ng tips ni Mayweather itong si Crawford kung paano talunin si Canelo. Sa kabilang banda naman mga tol, hanga nga po si Naoya Inoue sa nagawa ni Terence Crawford nang talunin nito si Canelo Alvarez. Magaling na fighter daw itong si Crawford, maging kay Alexander Usyk. Hanga din po itong si Naoya Inoue, magaling na fighter din daw itong si Usyk. Subalit sa ranking ng pound for pound, bumagsak na po itong si Inoue sa pang number 3 spot. Napunta po kasi si Crawford sa number 1 spot at number 2 naman po itong si Usyk. Ayon naman sa mga Japanese fans, babalik daw sa pagiging number 1 pound for pound itong si Inoue kapag na-unified daw nito lahat ng titulo sa featherweight at talunin din si Junto Nakatani. Samantala, sinabi naman po ng kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue yung pinakitang estilo daw ni Naoya Inoue sa labang kay Murodjon Akhmadaliev noong linggo. Yun daw ang tunay na estilo ni Naoya, hitting without getting hit. So mala Crawford nga po ang ginawang estilo ni Inoue. Sinabi naman ni Inoue na palagi na daw umano niyang gagamitin yung ganyang estilo sa mga susunod niya pang laban. Hindi daw niya pipiliting i-knockout ang mga kalaban, depende na lang daw yan sa sitwasyon. Kumbaga mga tol, kung dumating daw yung knockout, mas okay daw yon. Sa ibang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na palag po ang kababayan natin na si future world champion Carl James Martin kay Naoya Inoue. Kung sakaling ipagtapat daw sila ni Inoue, hindi daw siya kakabahan dito sa The Monster. Yan po ang pahayag ni Martin sa isang interview. Pero ayon naman po sa sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino, kung ngayon daw lalabanan ni Martin si Naoya Inoue, mukhang hindi pa daw ready itong si Martin. Sayang lang daw kung ipipilit, bagamat exciting dahil undefeated daw itong si Martin. Pero nagbabala si Atty. Ed Tolentino, hindi lang daw maaga pa para labanan si Inoue, kundi makakaapekto daw yan kay Martin sa kanyang pangmatagalang trajectory. Kaya payo ni Atty. Ed Tolentino, maging patient lang daw si Martin dahil darating naman daw ang para sa kanya na maging world champion sa future. Hintayin na lang daw nito na bakantehin ni Inoue ang mga titulo at saka siya lumaban sa world championship. Kabaligtaran naman po yan kay former 3 division world champion General Casimero. Sinabi kasi ni Atty. Ed Tolentino na si Casimero daw ang may potensyal na makakatalo kay Inoue. Meron daw kasing championship pedigree si Casimero, matibay din daw ito, at yung estilo nitong orthodox, yan daw ang maaaring magtapong kay Inoue sa rhythm. May tools daw si Casimero para pagpawisan si Inoue.